Nagtungo na lamang ako sa refrigerator. Kinuha roon ang isang buong manok na binili ko kanina sa palengke at ito'y nilantakan ko. Tumutulo pa ang katas at ang konting dugo nito nang nguyain ko ang laman nito. Kahit na hilaw at napakalansa, napakalinamnam pa rin sa akin ito. Kumbaga, sa mga normal na tao, parang kumakain ng pritong manok. Ang kaibahan nga lang sa akin ay hilaw ito. Hinahanap ko nga rin kung sino ang nanghawa sa akin. Marami na rin kasi akong napagkainang karinderya kaya hindi ko alam kung sino sa kanila. Masyado rin akong abala sa buhay para tukuyin pa kung sino iyon. Pagkatapos kong kumain ay natulog na ako. Kinabukasan, ginising na lamang ako na makatok sa main door. Dahil dito, pupungas-pungas akong bumangon para pagbuksan ito. Nagulat ako nang malaman na si Rafi pala ito. "Oh Rafi, good morning. Anong ginagawa mo rito?" Takang tanong ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin kagabi, Ribet? Bakit kailangan pa ng limitasyon? Dahil ba sa nag-aaral ka pa? Tanong niya sa akin. Matagal akong hindi nakasagot. Hindi ko alam kung ano ang ipapaliwanag ko. Kung dapat ko bang sabihin ang tungkol sa sikreto ko. Oo, tama ka. Nag-aaral pa kasi tayo. Paliwanag ko kahit hindi naman iyon ang totoo. Hindi man sa pinipilat kita. Pero sa tingin ko ay hindi naman ito magiging hadlang sa pag-aaral natin, Ribet. Gusto ko lang mangyari ay higit pa sa kaibigan ang turingan nating dalawa. Dahil sa nabanggit ni Rafi, napagtanto ko na tama ang sinabi niya. Pero iniiwasan ko talaga ang mas mapalapit sa kanya. Gaya nga ng nabanggit ko, pinipigilan ko lang ang pagkatakam sa tao. Ngayon pa nga lang na magkaibigan pa lang kami ay gusto ko na siyang sakmalin. Paano pa kaya kung maging nobyo ko na siya? Sa tuwing naririnig ko ang pagpintig ng kanyang puso at ang bawat pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat, ay natatakam ako sa kanya. Tinatago ko lang sa kanya ang matindi kong paglalaway. Basta, hindi man sa binabasted kita, Rafi, pero pwede ba na hanggang magkaibigan muna tayo? Saka na lang ang panliligaw sa akin kapag handa na ako. Ang tanging naging tugon ko sa kanya. Iyon na lamang ang naipaliwanag ko para maiparamdam sa kanya na hindi ko siya tinatanggalan ng pag-asa. Ganun ba? O sige, ayos lang sa akin, Ribet. Hihintayin ko na lang kung kailan ka ready na makipagrelasyon sa akin para maligawan na kita. O siya, sige. Pasensya na sa istorbo. Kita-kits na lang mamaya sa school. Pamamaalam niya. Napangiti naman ako habang nagsabing, mag-iingat ka. Iyon nga ang nangyari. Nanatili lamang kami na magkaibigan hanggang sa merong lumalapit-lapit na babae kay Rafi. Hindi ito mag-aaral sa universidad na pinapasukan namin. Nakatira lamang ito
malapit sa paaralan. May tindahan kasi ito at minsan kapag hindi ko kasama si Rafi, nalalaman ko sa iba na doon ito bumibili. Ang sabi nila ay naging kaibigan niya na ito at minsan pa nga ay nagtutungo raw ito sa bahay nila Rafi para i-deliver ang in-order niyang pagkain. Meron rin kasi itong karinderya bukod sa sari-sari store. Nang malaman ko nga na kaibigan na pala ito ni Rafi, ay nakaramdam ako ng selos. Mukhang naiinip ka na yata, Rafi. Kaya naghahanap ka na ng iba. Malungkot kong bulong sa sarili. Noong sumapit ang gabi, dito ko napagpasyahan na subaybayan ang babaeng ito. Nagtanggal ako ng saplot sa buo kong katawan at saka ako nagpahid ng langis. Kitang-kita ko sa salamin na aking kaharap na naging napakapangit na nilalang ako. Umitim ang kutis ko. Pulang-pula ang mga mata. Nagkaroon ng matatalas na ngipin sa bibig at humaba ang mga kuko sa daliri. Matapos akong nagbago ng katauhan, nagtungo na ako sa bahay ng sinasabing dalaga. May naririnig akong mga boses na nag-uusap sa may kusina, kaya nagtungo ako roon at kumapit sa dingding na parang isang butiki. Bagamat nakasara ang bintana, ay sumilip ako sa siwang. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang hindi kanais-nais. Ang dalaga kasi at ang ina nito ay may tinatagtad na braso ng tao. Gamit ang matatalas na pandinig, narinig ko ang kanilang usapan. Nay, malapit-lapit ko na mabiktima yung kaibigan ko na si Rafi. Magagaya na rin siya sa babaeng ito. Wika ng dalaga habang tinatadtad ang karne. Ganun ba? Napakabilis mo naman yatang makuha ng gusto ang loob niya. Tama lang yan, anak, para marami tayong nakaimbak na pagkain. At palagi tayong may pagsasaluhan. Tugon naman ng ina nito. Dito ko napatunayan na totoo pala ang masama kong kutob sa dalaga. Abangan ang susunod na kwento. Kung papaano niya makukumbinsing ang kaibigan na si Rafi na aswang rin pala ang bago nitong kaibigan na may masamang hangarin sa kanya. Antabayanan lamang ang istoryang ito.